Sa usapin pa rin po na nangyaring putukan or quote-unquote kaguluhan doon sa may Senado nitong nakalipas po na araw ng Miyerkules, gabi ng Miyerkules mga kaumpo. Makakausap po natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin po niyan. Magandang araw po sa inyo, Senator. At thank you so much for joining us. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood ng live sa atin pong 32 stations nationwide, Senator. Unahin ko po na itatanong ho sa inyo yung pong take ho ninyo doon sa kabuang nangyari mula ho doon sa nangyari nung Lunes, kasi isa ho kayo sa mga naroon mismo. Dala ho ninyo yung kopya ho ng warrant against kay Senator Ronald De La Rosa hanggang sa nangyari ho nitong gabi ng Miyerkules kung saan nagkaroon po ng putukan na. Anong take ho ninyo sa mga sequence ng event na mga nangyaring yan, Senator? Ako po ay nadidismaya at nalulungkot sa mga pangyayari, no? Lalo na kagabi. At alam nyo, lahat ng ito, ng kaguluhan na ito ay maiiwasan kung nagpapakalalaki lang si Bato de la Rosa at harapin niya yung mga kakasulaban sa kanya na bunga ng mga krimen na ginawa niya nung siya ay PNP chief. Nakita natin noon, noong mga panahon yon, sigang-siga siya at hinayaan niyang pagpapatayin ang libo-libong mga Pilipino imbis na pinoproteksyonan niya. Ang, ah, ang ating patakaran dito sa ating lipunan, kung ang kriminal ay kinukulong, yung mga adik ay nire-rehab. Wala po diyang sinasabing pwede nilang patayin basta-basta lang. Yan po ang dahilan kung bakit siya may kaso. Ngayon, dahil duwag siya, ay ngayon, ganito po, kaliwat kanang gulo ang ginagawa. Going back noong Lunes, Senator, nandun ho kayo dala yung kopya ho ng warrant. Ina-expect ho ba ninyo that time na tatakbuhan po ni Senator Bato yung kanyang warrant, sir? Ganun na yung pakiramdam ko na ito, big talkers lang naman ito sila. Pero pag nandiyan na, nakita nyo yung ginagawa, kumakaripas ng takbo. Pero I was still hoping na magpakadisente naman siya. Kasi alam niya, pag nagsiserve ng warrant, voluntaryo kang sumasama. Ganyan yung ginagawa sa mga ordinaryong Pilipino. Pero siya, na dating pulis, hindi niya magawa. So initially, may expectation na ho kayo na ganito po yung mangyayari, na I mean, i-evade ni Senator Bato yung Philippine authorities, sir? Actually, nung base doon sa aking impormasyon, yung mga NBI agents na sumalubong sa kanya, ay tinatrato siyang senador. Binibigyan siya ng karampatang respeto at para sa kanyang dignidad na voluntaryo siyang magpapasubject doon sa serving ng warrant. Kaso hinawi niya yung mga female NBI agents na sumalubong sa kanya, tapos tumakbo siya. So dalawa yung kaso niya rito. Assaulting a person of authority, tapos resisting arrest. Tapos yun na nga, hindi inaasahan pong ganun kasi isa siyang senador, ano? Dapat meron siyang dignidad na harapin yung mga ginawa niya. Mm. Noong araw mismo na nabigyan po siya ng Senate protection, ah, may apela si Senator Bato kay Pangulong Marcos. Ang sabi niya, Mr. President, wag niyo naman akong ipadala doon sa The Hague, sabi ho niya. So, kayo ho, did you expect si Senator Bato to soften up after ho niya makita yung actual na kopya ho ng warrant, Sen? Yun na nga po yung nakakapagtaka dito, no? Sa sobrang wala na siyang respeto sa sarili niya, ay nawala na yung dignidad, ano? Alam nyo, a few years back, di ba siya yung namumuno nung committee dyan sa Senado na nag-iimbestiga nung ano daw, ng paggamit daw ng illegal na droga ni President Marcos. Tapos yon, kagaya nung nasabi nyo, nung kampanya, talagang panayang bira niya. Tapos ngayon, tinanggal niya yung Senate President na kaalyado ni President Marcos. Pagkatapos niya gawin yon, biglang magmamakaawa ng ganito. Parang kakabig na lang, ano, gusto na lang niya, kumabig lang ng kumabig. Hindi po ganyan sa totoong buhay. Mm. Okay, so fast forward ho tayo sa nangyari nung gabi ho ng Miyerkules, Senator, Um,
marami pa rin po yung mga blanco about doon sa nangyaring gunfire doon sa loob ng Senate premises or doon sa building mismo ng Senado, lalo at agad din pong pinaalis ang media ho noon doon. So, sa inyo, ano kung nakuha ninyong impormasyon, lalo at marami po yung mga nagsasabi na parang staged daw or parang gawa-gawa lang daw yung nangyari hong putukan, Senator? Alam niyo po ano 'no, na pinanood ko yung mga footages, tapos may isang video doon na diretso from the formation area ay pumwesto na sila kaagad doon and in a matter of seconds, wala man lang verbal altercation, eh nagpaputok na ng gano'n. Alam nyo, wala ho sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na pwede niyang putukan ang whether police or NBI kasi nagpakilala daw na NBI. Naka-uniforme, naka-jacket na NBI, pero pinaputukan, hindi naman pumapasok sa Senate premises. At even so, bakit hindi naman sumusugod, hindi naman ito invasion army ng China o kung ano yung sumusugod dito na pwede mong paputukan on site. Ito, mga otoridad. Kaya kung merong mananagot dito, dapat itong si General Aplaska dahil gumawa siya ng international scandal ito at sinigurado nilang nakuha ng media at kinover ito around the world. Kaya ganyan ang pinapakita talaga, tapos sumaklolo pa itong mga senador. Kala mo talagang ini-invade. Eh talagang wala naman. So makita mo talagang ano ito. This was staged at ang nais nilang mangyari dito, mag-sow ng chaos para kumuha ng simpatya sa publiko at yun na nga, gumanda yung kanilang legal standing dito sa Korte Suprema kung ano man yung ipa-file nila. Ang ating katandem, si Bombo Jaira, may mga karagdagan pong follow-up, Senator. Bombo Jaira. Okay, Senator, yung concern ko dito yung rules of engagement kasi 'di ba itinuturing ng Office of the Sergeant at Arms as friendly forces itong National Bureau of Investigation. So kung sakaling ngang nandoon yung National Bureau of Investigation as per Director of Investigation Matibag nandoon sa area ng GSIS per se, 'di ba dapat ituring silang within the same authority, sir? Yes, ganun po yan. Actually, pagka nagsaserve po sila ng warrant, kahapon maliwanag na wala silang siniserve at in fact hindi nagko-cross nga, hindi pumapasok doon sa Senate premises. At pero pinaputakan. So dapat pagka mga otoridad ito, policeman yan o NBI, sila ay nakikipag-usap. Ngayon kung hindi man legal yung kanilang gagawin, sa kanila pwedeng pigilan ng pagpasok. Pero wala silang nakalagay sa rules of engagement na pwede silang magpaputok ng warning shot o kung anuman. Kasi hindi sila authorized to do that. Lalo na ito, nag-identify na bilang otoridad. And you've mentioned earlier na it was possibly staged, Senator, yung nangyari. But may other info po ba kayo na pwedeng suportahan ito, Senator? Alam niyo kung sa mga nanonood lang doon sa mga pangyari, napaka-obvious naman po eh. Di ba? Nakita nyo, sa biglang pagka nag-formation sila, nagbibigay ng instruction, nagkasana, nandoon pa lang siya sa may elevator, malayo pa siya doon sa pupuntahan. So alam niya nila yung gagawin nila. Tapos nagpaputok na sila doon. After nun, ito nang humingi na ng saklolo itong mga kala nyo mamamatay na eh. Eh wala naman sumusugod sa kanila. So, ganon. Ang problema nito, yung na-capture ng media, lalo na yung foreign media, ay broadcast nila without context. So, parang ang lumalabas dito, ang Senado ng Pilipinas ini-invade? Nino, di ba? So, yan, na-achieve nila yan. Then, ayan na, kinalaunan, tumakas na tong isa. And sa ngayon, marami yung umaapila, Senator, na magkaroon ng impartial investigation, especially the Senator. Sa tingin po ninyo, anong agency po ba yung dapat na magsagawa nito, sir? Dapat yung otoridad. Kasi ang Sergeant at Arms, wala namang capacity to investigate. Yan sila ay
primary concern lang naman yan is to ensure order sa Senado, tapos maproteksyonan yung mga senador. Yun lang po. Wala silang investigative capacity. So it's either ang mag-imbestiga dyan ay yung NBI or yung CIDG. At para makita kung ano talaga ang pinagmulan nito. Sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, Senator, may info po ba kayo kung paano siya nakalabas? Ang ating nakalap na impormasyon ay sumakay siya sa kotse ni Senator Robin Padilla. At bilang sasakyan ng senador, hindi ito na-inspect, kaya yun na, diretso. Ganun lang ho kasimple. So marami hong responsable dito. Unang-una, yung Senado, si Alan Cayetano, siya ay nagbigay ng protective custody. Dapat ini-insure niya na nasa kustodiya niya. Ngayon, ang may responsibilidad niyan sa Senado ay yung Sergeant at Arms. So isa pa yan. Tapos yung mga pulis na naka-cordon sa area, ay dapat ginagaranti nila yon. So lahat yan sila ay dapat managot. Pero wala naman ho kaming nakitang napadaan na plate number 7, Senator. Saan po kaya siya sumakay? Basta't yun lang po ang naibigay sa akin na impormasyon ay nakasakay siya doon sa sasakyan ni Robin Padilla. Jen? Mm-mm. Panghuli na lang sa part ko, Bombojay, Senator. Sa info ho ninyo, Senator Trillanes, sir, nasaan na ho kaya ngayon si Senator De La Rosa? Nasa Pilipinas pa rin po. Sa ngayon, ano muna yan? Makikiramdam muna yan. Dito muna yan sa Metro Manila. But eventually, pupunta yan sa Mindanao. On my end, Senator, sino po pala yung irerekomenda ninyo na manguna dito sa manhunt? Dapat, lahat ng security forces ma-deputize para dyan. Kahit na lahat ng men in uniform. So PNP, itong NBI, kahit Coast Guard, lahat ng pwede umaresto. Kahit citizens arrest nga, pwede yan eh. Okay. Sen, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. From time to time, muli kaming mag-update ho sa inyo. Lalo ho at malapit na rin po yung sinasabing pagko-convene ng Senado doon sa sarili ho nito bilang isang impeachment court para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Ingat po kayo, Senator. Una-una, nagpapasalamat po ako sa inyo, Bombo Genesis, sa pag-imbita ninyo sa akin at marinig ng mga kababayan natin all over the country. Importanteng yugto ito na ating kasaysayan. Itong mga nangyaring ito, kaya kailangan po ay magmatsyag po tayo, obserbahan natin at suriin po natin yung totoo at mula sa fake news. Kaya kailangan po bantayan natin to. Maraming salamat po sa Bombo Radio. Maraming salamat ho sa inyo, Senator. Si dating Senator Antonio Trillanes, mga kabombo, kaugnay pa rin po ito doon sa mga haganapan ho doon sa may mataas na kapulungan mula ho nung Lunes, kung saan una pong lumutang muli si Senator Ronald Bato de la Rosa after ho niyang mawalan ng ilang mga buwan mula ho nung Nobyembre last year. And then hanggang nitong Miyerkules, kung saan nawala ho muli or nakalis ho muli si Senator de la Rosa mula sa may premises ng mataas na kapulungan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.